Hello mga ka-trade, magandang gabi. Ngayon, magla-live forex trading naman tayo. Para kung merong mga bago pa lang gustong matutong mag-trade sa forex or wala pang masyadong idea, at least dito sa video na to, makikita nyo kung paano mag-actual mag-trade dito sa forex. Okay? So, ang oras ngayon ay alas 10 na ng gabi, August 14, 2020. So, ginabi na ako mag-trade dahil kanina ay pumasyal muna ako dun sa Parañaque, sa 4th Estate. Kung sinong taga 4th Estate dyan, mag-comment kayo dito sa video na to. Binisita ko lang yung lola ko doon. Okay, so bago tayo mag-live trading, i-review muna natin yung mga trades natin kahapon. Kasi meron tayong 3 trades kahapon. Ayan, ito yung trade history natin. At bad news kasi yung 2 trades natin ay na-lose. Nag-lose yung 2 trade. Pero yung isang trade naman, nag-profit naman. Paalala po para makaiwas tayo sa mga scammer. Mag-ingat sa mga scammer na ginagamit yung pangalan ko online para mang-scam. Nagme-message sila sa Facebook, ginagaya nila yung Facebook profile ko, tapos nag-o-offer sila ng investment na malaki ang tubo. Lagi po nating tandaan na hindi ako natanggap ng kahit anong bayad, hindi ako nagpapabayad, at hindi ako natanggap ng kahit anong investments. Kasi libre niyong mapapanood dito sa YouTube channel ko lahat ng tinuturo ko. Ang pangolekta ng investment ay illegal lalo na kapag wala kang lisensya. At wala akong lisensya na mangolekta ng investment, kaya hindi ako nangongolekta ng kahit anong investment. Kapag may nag-chat sa inyo or nakausap kayo tapos may money involved, 100% scam yan. So yung nung nakarang araw, 2 win tayo, 1 loss, kumita tayo. Pero kahapon, nalugi tayo ng konti. So, nag-win yung isang trade natin ng $50. Tapos, pangalawang trade natin, nag-loss naman ng 38.62. So, pangatlong trade, nag-loss ng 31.07 equals. So, kahapon, yung trade natin kahapon ay nalugi tayo. Negative tayo ng $19.69. Pero nung isang araw naman, nag-profit naman tayo ng $60 sa 3 trades din natin. Okay? So, sa pagla-live trading natin, kahit pa paano may profit pa tayo. So, sana ngayon, mamaya mag-open tayo ng trade. Sana maganda yung results natin. So, ngayon ay Friday. Kaya yung trades natin, or yung update ko ay sa Monday na. Kasi Sabado at Linggo ay walang trade. Sarado yung market. So, ngayon, i-review muna natin itong mga trades natin. Para malaman natin kung paano nanalo yung trades natin at paano naman na-loss yung trades natin. So, unahin natin itong NCD-USD. Yung nag-win yung trade natin. Tingnan ko lang yung screenshot ng signal kahapon na trade natin sa NCD-USD. So, pasensya na kayo at medyo maingay dito ngayon kasi naulan dito sa amin ngayon. Hanapin ko lang yung signal kahapon na trade natin. Ito, Bandicam. Wait lang So, ito yon NCD-USD. August 13. Nag-buy ba tayo dito? Buy NCD-USD. So, hindi ito. Nag-sell tayo Nag-sell tayo sa NCD-USD. Yon, ito. Nag-sell tayo. Hour 4 time frame. So, parang hour 1 yung trade natin. Naalala ko kahapon. Hour 1. Parang hour 1 yun. Hindi hour 4 yun. Kasi kung hour 4 ito, yan, check natin ito nga siguro yun. Hour 4 nga yata yun. So, ito yung signal. Ganito yung forma niyan, yung signal. Channel down. Ganyan. Yan, so, anuin natin na para mas makita natin ganyan. Tapos, dito banda, dito nagkaroon ng signal, nag-sell tayo. Dito. Down. Dito tayo nag-sell. So, take profit naman natin dito sa baba. Ayan. So, nag-sell tayo dito, diretso pa baba, kaya nag-win tayo. So, dito sa forex trading, pwede tayong mag-sell, pwede tayong mag-buy. Kapag nag-sell tayo, dapat pabagsak yung market, kikita tayo. Kapag nag-buy naman tayo, dapat pataas yung market, kikita tayo. Kung baliktad, nag-sell tayo, tapos tumaas, malulugi tayo. Okay, so, magandang trade ito sa NCD-USD dahil downtrend yung hour 4 at nakuha natin yung pullback dito sa channel, downtrend channel. So, tingnan naman natin yung na-loss nating trade sa CHF-GPY. CHF-GPY,
Tingnan natin dito sa signal, kung anong signal sa CHF-GPY. So, hour 1 siya, nag-buy tayo. Hour 1, tapos nag-buy tayo. CHF-GPY, hour 1. So, ito yung, yan. Yung signal ay channel up din. Mali. Channel down yung kanina eh. So, ito ay channel up. So, ito yung pattern. Ang trade natin. Ayan, yung itsura niya. Tapos, dito tayo nag-buy. Dito tayo nag-buy banda. So, dito tayo nag-buy. Insert. Arrow up. Dito tayo nag-buy kagabi. So, tumaas din sana siya, oh. Ayun, oh. So, makita natin, hindi pa to nakataas dito. Nandito pa lang. So, dito tayo nag-buy. So, tumaas din siya ng konti. Mga ilang pips? Mga 22 pips. 25 pips. Tumaas siya. Kaso, yung take profit natin ay medyo malayo. Hindi inabot. Inabot tayo ng pagbalik. Okay, so nag-positive din sana yung trade na to. Kaso, ayan, bumalik. Yung stop loss natin, dito lang yung stop loss natin. Sa baba nito eh. Ayan, tinamaan. Makita natin yung candle na to. Tinamaan yung stop loss natin dito. Okay, kaya na-loss yung trade natin. Okay, so napahaba yung take profit natin. Pero nakuha natin yung direction ng market sana. So, pangatlong trade natin ay Euro GBP. Check natin yung Euro GBP. Ito yon. Tingnan natin yung signal. Euro GBP. Ito. So, 30 minutes, channel up din. 30 minutes. M30. So, channel up. Tingnan natin ha. Medyo, yan. So, dito yon. So, dito yung trade natin dito. Ito yung channel na yun eh. Yan, ito yung channel na yun. Yan, ganyan yan. Tapos, dito tayo nag-buy. Insert arrow. Up, nag-buy tayo dito banda. Kaso pag buy natin, talagang ito loss na loss talaga yung trade na to. Talagang dumiretso sa pababa. So, makita natin kung bakit na loss itong trade natin. Makita natin na parang resistance na itong taas na to eh. Nag-ranging na siya eh. Kung lipat natin sa hour 4, ayun, ito sana. Hindi natin napansin to kahapon. Hindi natin nakita to kahapon na so, dapat titingnan natin yung maraming time frame pala talaga. Kasi, nag-buy tayo, tapos nandito na sa resistance. Kitang-kita naman natin yung tuktok na to, tapos ito na naman, nagre-ranging siya dyan banda. So, napaka kitang-kita yung price action, di ba? Talaga hanggang doon lang siya. So, kahit pa paano, konti lang naman yung loss natin, $19. So, ngayon, magti-trade ulit tayo. Live trading, actual forex trading, para sana sa Monday, makita natin yung results. Sana makasunod-sunod tayo ng win. Kung ilan man yung trade natin ngayon, sana mag-win lahat para kumita tayo. Habang nagtitrade kayo sa Forex, may chance kayong manalo ng malalaking papremyo every month. Libre lang sumali, kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. Okay, so napakadali lang mag-trade sa Forex. Una, titingin tayo ng mga free signals dito sa XM, mga free technical analysis. So gamit natin to, lalong-lalo na kapag busy tayo o kaya may trabaho tayo. Wala tayong time na mag-analyze. So, punta lang tayo dito sa XM, tapos dito sa Trade Ideas. Research and Education, tapos Trade Ideas. So, dito makita natin na automatic na siyang nag-analyze. Ayan, may mga signal na binibigay. Automatic nang nagdo-drawing. So, tipid na tipid tayo sa oras. Kasi kung isa-isahin mo itong i-drawing lahat ng time, currency pair, napakadami niyan. So, maubos yung oras mo. So, ang gagawin natin dito ay mamimili lang tayo ng mga trade na mga signal na binibigay dito. So, meron akong tutorial kung paano gamitin itong mga signals na ito. Ilagay ko lang yung link dito sa description para matutunan nyo kung paano ito gamitin. Panoorin nyo. Okay? So, para pala sa mga nagsisimula sa Forex, bago pa lang sa Forex trading, wag muna kayong mag-deposit. Mag-aral muna kayo. Merong free Forex money. Andito sa baba, makikita nyo. Yung free $30, $100. Pumunta na kayo sa website sa www.freeforexmoneynodeposit.com. So, ito nyo gamitin yung puhunan pang trade, libreng puhunan. Kapag kumita kayo, pwede nyo withdrawin yung profit. Pero kapag na-loss kayo, hindi nyo babayaran. Okay? So, ito ang mga bonus ng mga broker, binibigay ng mga forex broker. So, ngayon, hanap na tayo ng signal. So, bilisan lang natin. So, ang tinitingnan natin ay dapat yung strength ay malakas. So, 10 to 10 bars. So, dapat
7 out of 10 or 8, 9, 10, basta 7 yung minimum. So, dapat kulay green. Okay, so dalawa yung signal provider dito, yung analyzer. Ito yung, ganito yung itsura ng mga signals niya. Tsaka yung isa yung auto chartist. So, ito naman yung itsura niya. Tinitingnan naman natin dito, yung quality. Dapat yung quality ay 70% or 7 out of 10 pataas. Mas maganda yung 10. Yung 10 out of 10, parang 100%. So, bilisan lang natin yung mga signal ngayon ay August 14. So, titingnan natin lahat yung signal ngayong araw. So, ito, yung strength, hindi kulay green. So, skip na natin yan. Ito, yung strength ay 90% cell signal sa CHF GPY. Kaso, tingnan natin. Check ko muna CHF GPY. Mamaya na. Gagawin natin na ililista muna natin sa notepad natin. Ililista muna natin ang mga signal, yung mga high quality signal bago natin i-trade. CHF GPY. CHF GPY. Yung time frame niya ay M10. So, wala ito sa MT4. Walang M10 sa MT4. Bearish, ibig sabihin, sell. So, mamaya, i-check lang natin. Screenshot ko lang para makita natin mamaya. So, dire-diretso na ako hanggang pababa. CHF GPY, Euro CHF. Dito sa Euro CHF, ganun din. Ano to? Euro CHF. Yun. Euro CHF. Bullish naman ito. 70%. So, screenshot ko lang to. Lista ko dito. Euro CHF. Time frame, M10 pa rin yung nakalagay. So, mamaya, i-check natin yan sa M15, M30, M5. Kung mayroong pattern na ganyan na makita natin dito. Tapos, buy. So, ang gagawin natin, ililista natin. So, mas maraming signal na malista natin, mas maganda. Kasi mamaya, pagpipilian natin yan. So, doon mo magagamit. Sa MetaTrader 4, MetaTrader 5, doon natin i-check. So, doon mo magagamit yung mga indicator na gamit mo ngayon. Okay? So, pwede mong i-combine. So, i-double check natin kung ano may yung indicator yung gamit mo. So, ito napakagandang signal sa Euro GPY. Okay, lista natin to. Quality. Yung quality niya ay ano lang. 6 out of 10. So, ibig sabihin 60%. Pero yung pattern, napakaganda ng pattern, no? Channel down. Bearish, M15. So, check natin yan. So, kahit yung quality niya medyo mababa, para sa akin, para sa experience ko, maganda yung mga trade na ganyan. Yung malakas yung downtrend, sabay pullback. So, paboritong trade ko rin yan, mga ganyan. Kaya, isasama ko na to. So, hindi naman, ibig sabihin na, iti-trade na natin to. Kasi, mamaya, pipilian pa natin yan. Okay? So, yung pattern niya ay channel down. Baguhin ko lang. Liitan ko na ng konti. Yan, 26. Okay, Euro GPY. So, dire-diretso lang tayo. Yan, medyo naglalag USD GPY. So, next page. Ayan. So, yung mga signal lang ngayong August 14 yung titingnan natin. CHF GPY, nailista na natin to. Ito ay GBP NCD, nagkaroon siya ng bearish, ibig sabihin, sell, pababa, pula. So, kaso yung trend niya ay pataas. Tapos, ito yung signal niya, kaunti lang yung take profit. So, kaunti lang ang haba ng stop loss dito sa taas. Dapat mas malaki yung target natin, take profit kaysa stop loss. Kaya, hindi ko na ililista yan. Okay? So, ito naman, buy signal. Kaso, downtrend. Yung channel ay pa-down. Tapos, kaunti lang din yung take profit niya. Sa Euro GPY. Kaya, hindi natin ilista yan. So, bilisan lang natin yung pag-analyze. Kasi, mabilis lang naman talaga to Ipindot-pindot ka lang At ito ay Euro GPY. Euro GPY M15. So, nakita na natin to. Nalista na natin yan. So, page 3 tayo. Ayan, August 14 pa rin to. Ito ay CHF GPY. Kaso, uptrend kasi yung channel Ayaw natin kumontra sa trend. Dapat, hihintay tayo ng signal na nandito siya sa baba. Sa channel na dito sa baba, sa support.
doon tayo magbabay, hindi tayo magsisell kasi pataas kasi yan eh. Pero hindi naman ibig sabihin no, na tama na tayo na pag nag-buy tayo sa uptrend, mag-profit na tayo. So walang ganun sa Forex, walang 100%. So syempre, kahit anong analyze natin, walang nakakaalam kung anong mangyari bukas. Kasi kung merong nakakaalam, ang yaman na nun. So dito, walang 100% sure. So dito sa GBP CHF, our 70% yung quality niya at maganda yung channel, maganda yung parang support niya dito sa baba bago siya tumaas. So ililista natin to para ma-check natin mamaya. GBP CHF. Ito ay 240 minutes dito sa interval. So our 4 yan. Buy. Pattern ay channel down. So ang pattern niya ay channel down. Pero hindi siya, yung trend makita mo, hindi siya down na down. Hindi yung solid na pababa talaga ba. Ibig sabihin, may laban pa yan, may palag pa yan pataas. So, isasama natin yon kasi mamaya, pipilian pa rin natin, syempre. Ito naman ay GBP CAD. So, ito, magandang trade din to dahil parang channel down, tapos bi-breakout na siya. Tapos dito sa taas yung target. So, lilista natin yan. GBP CAD. GBP CAD. Time frame, 60 minutes, hour 1 yan. Buy signal, channel down. Okay. So, diretso tayo. GBP CAD, USD GPY. Uy, USD GPY. Ito naman ay uptrend, sabay magbi-breakdown siya. Ang quality niya naman ay 246, 60%. So, magandang trade din sana to eh. So, sama na natin. Double check na natin. Kasi 60%, kahit pa paano, mas taas kaysa 50%. Yung trading ay 50-50 lang, di ba? Tataas o bababa. So, pag 60%, i-consider na natin. Pero mas maganda, 70% talaga. O kaya parang grade sa school, dapat 75% pataas. Pero ito naman ay pipilian pa natin. Kaya titingnan muna natin. Ililista lang natin. Hour 4 to 40 minutes. Sell. Rising wedge. So, ang tawag ng mga pattern, itong mga pattern na to, may kanya-kanyang tawag yan. May mga flag, channel down, channel up, triangle. So, automatic niya yan nilalagay dito. So, isipin mo, pag isa-isa mong idodrawing yan doon sa MT4 mo, di ba? Ubos oras mo. Kaya, malaking tulong talaga itong mga signal na binibigay dito. So, page 4 tayo. Ayan, so August 14 pa rin itong mga signals na ito. Kaya titingnan natin. Oh, ito, nag-buy signal kanina. Oh, ang ganda, triangle. Sa NCD/USD dito, buy signal. At ito yung take profit. At yan, inabot na. Makita mo yung shadow na candlestick. So, nag-profit na yan. Yung signal na yan ay 60% lang din. Ito naman, ito, magandang signal din to sa Euro-EUD. Parang nagre-ranging siya. At yung pattern niya, yan, head and shoulder. Ito yung ulo, ito yung dalawang shoulder. Tapos, pabagsak si sell. Quality, 80%. Yun, maganda yan. 80% yung quality ng signal. Euro-AUD, 30 minutes, M30. Sell. Head and shoulder pattern. Okay. Euro-AUD, USD CAD, CAD GPY, NCD USD. NCD USD, yan, nag-profit na rin yun, no? 60 minutes, makita natin yung candle, ito yung take profit. So, yan yung mga signal kaninang umaga yan. So, ngayon ay gabi na, alas 10 na. So, kahit anong oras, gabi, umaga, pwede kang mag-trade kasi maraming signal dito. Mamimili ka na lang kung ano yung iti-trade mo na signal. Ito ay channel up. Pero sell yung binigay niyang signal, kaya ayaw nating ilista yan kahit yung quality niya ay 70%. Dapat maganda yung Ito ay channel down. 15 minutes sa Euro CHF 80%. So maganda rin to, lista natin. Euro CHF 15 minutes M15. Sell yan. Pattern ay channel down. Saan na tayo? Euro CHF. USD CAD. USD CAD ay pa-sell pero uptrend eh. 60 minutes. 70% yung signal. Tingnan natin.
Ilista na rin natin kasi 70%. Para check din natin yun mamaya. USD CAD, 60 minutes, so hour 1 yan. Time frame sa MetaTrader 4. And I sell flag pattern. Hindi natin na screenshot. Babalik pa ako niyan mamaya. Screenshot ko pa. Hanapin ko pa tuloy yan mamaya. Kalimutan ko mag-screenshot. Ang dami nating signal dito. Nailista. So, ito August 14 pa rin to. So, tingin lang tayo. Kaninang umaga itong mga signal na ito. So, ito, sell signal. Inabot niya yung take profit. Pero konti lang. Konti lang yung take profit yan. Pero nag-profit na yan. Sell signal na yan. AUD USD. Uptrend eh. Uptrend yung channel, hour 4. Pero maganda rin sana. Kaso hour 4, medyo mahaba na to. Maraming, matagal na yan. Maraming pips na yan. So, intraday trader kasi tayo. Gusto natin yung mga trades natin, mga hour 1, M30, para mas mabilis ng konti. Ibig sabihin ng intraday trader, yung isang araw, medyo marami-raming trades ka. Mga 3 trades, ganyan. Yung scalping, yun yung maraming 10 trade, 20 trades, gano'n. Yung nagbabantay yun sa monitor, nag-aabang. Yung swing trader, yung isang trade, bago matapos isang linggo. So, iba naman yun. Ibang mga strategy naman yun. So, ito, nag-buy signal at ayan, tumaas na siya. Pero malayo pa sa target, kaya ilagay natin dyan, EuroCAD. EuroCAD, buy. Ito ay hour 1 triangle. Hour 1 triangle. Okay, so marami-rami na tayong nalista. Page 6. Anong date itong page 6? Aba, 14 pa rin. Ang daming signal ngayong araw. Yan, ang dami nating napipilian. So ito, buy signal. Quality 70%. Euro NZD. Euro NZD. Buy. 30 minutes. M30. Tapos, rising wedge. Okay, buy. So, screenshot natin. AUD USD. Buy signal. Kaso, tumaas na siya. Dito siya nag-buy. So, malapit na siya sa target niya. Tapos, mas malaki na yung stop loss ka sa take profit. So, hindi na natin isasama. Ito, uptrend. Nag-sell signal kasi malapit na rin. Ayan. Ito naman, downtrend. Pero nag-buy signal siya. 240 minutes USD CAD. So, hour 4 yan. So, medyo matagal na yan. Ito ay NCD USD. Sell. 100% quality. NCD USD. So, pwede ito. Lista natin yan. NCD USD. Hour 4. NCD USD. Hour 4. Sell. Ayan. So, na-screenshot na natin yan. NCD USD. AUD USD. Ito 70%. May USD rin. So, hindi natin isama yan kasi may USD na tayo. Ito iba to. Sell 70%. Yan. AUD USD. Hour 4 pa rin. AUD USD. Hour 4. So, ang ganda ng signal na binibigyan ng analyzer. Makita mo yung indicator na gamit nila. Maganda. Sell. Ayan. So, mamaya, titignan natin yan. So, page 7. August 12 na pala to. August 12 na. Ayan. Yung page 6. Ayun. So, August 12 na itong AUD USD. Ano yun? Tingnan natin. AUD USD. August 12 na. So, di ba, i-check na rin natin yan. So, ito, marami tayong nakitang signals. So, ang gagawin natin ngayon, i-check natin yan isa-isa sa MetaTrader natin para makapamili na tayo ng iti-trade natin. Okay, so unahin natin yung CHF GPY. CHF GPY.
So, mahaba-haba itong video natin, pero may matutunan kayo. So, ganito talaga mag-trade, mga 30 minutes hanggang 1 hour ang araw. Diba? Kung may oras kayo na kahit isang oras para matutong mag-trade. Kung ayaw nyo mang mag-trade, wala na kayong oras, so pwede kayo sa copy trading lang. Meron tayong video niyan sa YouTube, ano kumita sa copy trading. Yung kukopya lang kayo sa mga professional traders. Okay, so tingnan natin yung mga screenshot natin. CHF GPY. So, pa-sell siya, ganyan yung itsura. Tingnan natin dito. M15. Ayan. M15, M30. So, ang time frame kasi dito ay M10. Wala namang M10 sa MT4. M5 lang yan, saka M15. So, ibig sabihin, ito yung signal, pa-sell. So, ayan. Nandito yung sell. Dito yung banda yung signal. Dito. So, ibig sabihin, pag nag-sell tayo, yung take profit natin ay dito banda. So, 11 pips. So, sa higher time frame, tingnan natin. Ayan, ito yun. So, nag-loss tayo dito kahapon. Ayan, nag-buy tayo. So, yung signal niya ay mga dito. So, masyadong maiksi. Pag nag-take profit tayo dito, 15 pips. Stop loss natin ay 15 pips din. So, pwede na. 1:1 risk-reward ratio. Pwede na. Diba? Kaso, may spread na 1.4 pips. So, hindi na 1:1 yan. So, para sa akin, i-X ko na to, si CHF-GPY. So, lipat tayo sa Euro CHF. Hindi tayo magti-trade doon. Euro CHF, tingnan natin yung pattern. So, M10 pa rin. Buy. Parang, yung pattern niya ay new confirm uptrend. Pa-uptrend na siya. Tingnan natin sa M15. So, M15, yan, pataas na nga siya. Check natin sa day 1. So, dito kasi, may tukod kasi dito sa resistance natin. Yung indicator natin, may resistance sa taas. Posibleng itutulak siya pababa. Parang ganito, mapansin mo, tumukod lang dito sa resistance, tapos dumiretso sa pababa. So, yan, dapat, i-check na natin ngayon yung higher time frame para ma-confirm yung entry natin. So, hindi tayo kumpirmado dyan. Kasi, sa higher time frame, nasa resistance siya. Pwede na siyang bumagsak pababa. So, tanggalin natin agad. So, Euro GPY M15. Euro GPY M15. M15. Yan, M15 channel down. Ito, mukhang magandang trade to. M15. Yan, ito yung channel. Downtrend channel. Tingnan natin yung pattern yan. So, yan, ito yung forma, itsura ng signal. Ayan. Ayan. Taasan natin ng konti, ha. Ayan. So, ang signal niya ay dito. Na mag-sell tayo dito. So, kapag nag-sell tayo dyan, yung take profit natin ay dito banda. Dito sa inabot niya sa baba. Stop loss natin ay dito sa taas, yung hindi niya inabot. So, kapag sinukat natin, yung stop loss natin ay 20 pips. Yung take profit naman natin ay 22 pips. So, pwede ito. Magandang trade ito. So, pwede natin adjustan yung take profit natin. Pwede natin ibaba ng konti para mas malaki ng konti yung take profit natin kaysa stop loss. Yan. 24 pips. So, magandang trade ito. So, i-rate ko muna ito. Rate ko ng 9 out of 10. Para, marami pa kasi eh. Marami pang nakalista dito. Kaya, i-rate natin. So, GBP CHF or 4. Tingnan natin yung GBP CHF. GBP CHF or 4. Ang pattern ay so, ito na yata yung hindi ko na screenshot. Channel down, buy. So, GBP CHF, hour 4, channel down, pero babay tayo. So, ito yung channel. Yan, channel down. Tapos, magbabay tayo. Parang nag-breakout siya, di ba? So, kapag nag-buy tayo dyan, yung take profit natin ay dito banda. Dito. So, ilang pips na lang? 59 pips. Stop loss natin ay dito sa baba. 56 pips. So, siyempre dito sa baba yung stop loss natin. Dito sa baba nitong mga candles ito, dito sa baba ng support indicator natin.
So itong indicator natin, automatic gumuguhit ng support and resistance. Pumunta lang kayo sa andito yung link sa video description, yung kung gusto niyo i-download itong indicator na ito. Libre lang. So pwede tayong mag-buy. Ayan. Kaso malalakas itong candle na ito eh. Itong red candle na ito eh. Isang bagsak na malaki. Isang bagsak na malaki. So, hindi tayo kumbinsido dito, pero check natin na maigi sa day 1. So, i-rate lang natin siguro ito ng 8. So, list natin dito 8. So, mamaya pilihan natin yan. GBP CAD hour 1. GBP CAD. Dito tayo sa GBP CAD. GBP CAD. Ano yan? GBP CAD hour 1. Tapos, ang pattern niya ay so, hindi natin na-screenshot, pero nakalista dito, ang pattern niya ay buy hour 1, channel down. Hour 1, tapos channel down, buy. So, yung pattern niya, ito, channel down. Ganyan. Channel down. Tapos, nag-breakout siya, buy tayo pataas kasi na-break niya na itong channel eh. So, tingnan natin sa hour 4, kung saan natin ilagay yung take profit natin. Day 1. So, pwede pa nga siyang bumalik hanggang dito sa taas. Hanggang dito. Mga 76 pips. Dito, yung take profit, pwede natin ilagay dyan. Yan. Stop loss natin, tingnan natin sa lower time frame. Pwede natin ilagay dito banda. Dito sa maliliit na candles na to, kaya dito banda. So, ilan yan? Ilang pips yan? Take profit na 80 pips, 83. Stop loss ay 49. So, pwede na. Kasi ito, malakas yung momentum pataas. So, maaring dire-diretso na yan. Parang makisabay tayo. Parang ganito ba? Makita mo yung mga momentum na to pababa. Ito. So, re-ranging lang siya ng konti. Diretso na naman pababa. Yan. So, papalag lang ng konti. Diretso na naman pababa. So, posibleng ganito to. Re-ranging lang ng konti. Diretso pataas. Kaya ito, GBP CAD. Ito, mas okay ako dito ay sa GBP CHF. I-rate ko ito ng 9. Yan. So, dito tayo sa USD GPY hour 4. USD GPY. Hour 4 tayo. Tingnan natin kung meron tayong screenshot nito. Wala tayong screenshot. So, balikan lang natin. Hanapin ko lang saglit. USD GPY. Uy, login muna tayo ulit. So, nag-log out tayo, nag-inactive tayo. Kaya, babalikan natin yung USD GPY. Hanapin natin yung signal ng USD GPY. USD GPY. Ito, USD GPY. Ito, rising wedge. Ito yun. So, ito yung signal na yun. Screenshot natin. So, sa hour 4, ito yung pattern niya. Rising wedge. Ito yung itsura. Ganyan. Yan. So, parehas na. Ayan, ayan, ayan. So, ngayon, parang nag-break siya pababa. Kaya magsisell. Kaso, pag nag-sell tayo, saan yung take profit natin, mayroon tayong nakita ditong support. Pwedeng tumukod lang siya dito, tapos dumiretso na naman pataas. Ano, hour 4, lipat tayo sa hour 1. Sabagay, sa hour 1, nakikita natin na lumusot na pala siya. Itong indicator natin na support. M30. So, dito sa M30, meron din siya dito natin makita yung support na nakita natin sa hour 4. Pero sa hour 1, meron siyang support na nilusutan. So, ito, magandang trade din ito. Kasi, ayan, dito, mas makikita natin sa hour 1, itong wedge, falling wedge, rising wedge na ito. Tapos, yung breakout niya. So, pwede tayong mag-sell dito hanggang dito sa baba. 45 pips, yung stop loss natin. So, dapat ilagpas lang natin dito sa taas nitong resistance na to. Itong support na to na break, so resistance na yan. So, kung 45 pips ito, pwede natin ilagay dito yung stop loss natin. Kasi pag nilagay natin dito, 50 pips naman, 50. So, pwede natin adjust kahit dito. Kahit dito siguro, pwede na. Kasi, hindi natin kailangang ilagay dito mismo sa hindi niya inabot.
Kasi may clue na tayo, meron na siyang nilusutan eh. Parang ganito ba? Hindi pa siya nakalusot, pero ito kasi lumusot na eh. Parang ganito. Hindi tayo magsisell kasi hindi pa nakalusot. Okay, kung magsisell tayo, yung stop loss natin dito sa taas nitong tuktok. Pero ito kasi, nag-break na siya, kaya pwede natin ilagay dito banda. So, kahit mag-stop loss na tayo dyan ng mga 37 pips, yung take profit natin 46 pips. So, pwede na. So, USD GPY, magandang trade ito para sa akin. I-rate ko ito ng 9. So, Euro EUD, tingnan natin. Head and shoulder. Euro EUD M30. Euro EUD M30. So, bukas, relax tayo. Walang trade. Kasi, Sabado. M30 Euro EUD. Tingnan natin kung meron tayong screenshot dito na pattern. Opia, wala. NCD, Euro NCD. Euro CAD, Euro GPY, Euro CHF, USF GPY. So, wala. So, i-screenshot tayo dito ng Euro EUD. Tingnan natin kung ito ba yun. Ito, M30 head and shoulder. Screenshot natin to. So, ito yung head and shoulder. Yan yung pattern niya. Ito yung dalawang shoulder, ito yung ulo. So, lagyan natin ng bilog para mas makita ninyo. Ayan. So, ito yung mali. Opya. Ayan. So, hindi na natin ayusin yung circle na yan. So, ito yung ulo. Ayan. Insert shapes. Para makita nyo lang kung ano yung itsura ng head and shoulder. So, i-google nyo. So, ayan. Parang ulo, ito yung dalawang balikat. So, pag ganyan daw, nagbibigay sa ng sell signal. So, tingnan natin kung saan yung take profit natin. Dito sa signal ito. So, dito banda sa baba. Okay? So, tingnan natin yung ilang pips. Kung dito yung take profit natin, dito sa babang to, kung mag-sell tayo dyan, yan ay 17 pips. Yung stop loss naman natin ay dapat dito sa taas. 24 pips naman. So, medyo alanganin. Hindi maganda yung risk-reward ratio. Mas mataas yung stop loss natin. Kaya, para sa akin, skip ko na itong Euro EUD. So, lipat lang tayo dito sa Euro CHF. Ang dami kasing signal ng Euro. Yan. Euro CHF M15. Euro CHF M15. Yan. So, ang signal niya ay Euro CHF. Euro GPY, USD CAD, Euro CAD. So, hindi natin na-screenshot, kaya i-screenshot natin yan. Euro CHF, tingnan natin. Page 4. Euro CHF. Ito. Ayan. So, Euro CHF, M15, channel down. So, ito ay 60 minutes ito. Kaya hindi ito yon. So, skip na natin to kasi hindi na natin nakita eh. Tingnan natin sa page 5. Kung nandito ba. Euro CHF, 60 minutes din to eh. Euro CHF, 60 minutes. So, nawala na natin yung Euro CHF. So, cancel ko lang muna to kasi hahaba yung video natin kapag hinanap ko pa. So, dito tayo sa USD CAD, hour 1. USD CAD. Check natin yung USD CAD. Hour 1. Tapos yung pattern niya ay flag. So, meron tayong screenshot ito, panigurado. May nakita ko dito. Ayan, USD CAD, hour 1 flag. Okay, so, tingnan natin. So, ito yung pattern niya. Ito yung flag niya. Ganyan. Ayan. So, mag-sell daw tayo. Base sa signal. Take profit natin dito banda, sa baba, dito. So, kung mag-sell tayo dyan, ito yung take profit natin. Ilang pips yan? So, 47 pips. So, maganda. Yung stop loss natin, saan natin ilalagay? Tingin tayo sa hour 4. Lower time frame. So, ayan. Makita natin dito sa lower time frame na ito yung mga top. Ito yung mga tuktok. Kaya dapat dito sa taas nito yung stop loss natin. So, balik tayo sa hour 1.
Wait lang, M30. M30. Hour 1. Oh, ba't nag-iiba? Wait lang ha, M30. Ayun, ayun. Hour 1. Okay. So, kahit dito lang banda ilagay yung stop loss natin, ay pwede na. So, maningin-ningin lang tayo dito sa bandang kabila, yung mga parang tinaas niya. So, itong level na to kasi, ito support ito, pero makita mo itong candle na to, itong malaking dalawang red, bali tatlo, isang maliit. So, ang lakas ng paglusot niya dyan, pagbasag niya. So, nag-breakdown. So, dito, sa candle na ito, sinubukan niyang pumunta dito, sa level na to, itong guhit na blue, pero tinulak siya pababa. Ibig sabihin, magandang clue yan na pwedeng hindi siya makalusot dyan, pwedeng bumalik na siya pababa. Kasi yung momentum dito sa candles na to ay malakas din. Kaya pwede natin ilagay yung trade natin ng ganyan, 38 pips, 48. So, pwede yan. USD CAD, magandang trade yan para sa akin. Rate ko rin yan ng 9. So, dito tayo sa EuroCAD. EuroCAD. So, mabahaba yung video natin ngayon. Gawa ng marami tayong signals na tinitingnan. EuroCAD. Ito. Ito ay M30. R1. Triangle. So, tingnan natin. Triangle. Anong pattern ito? Tingnan natin sa signal natin. So, nag-breakout siya. Triangle yung pattern. So, ito yung pattern niya. Yan. As ganon. Yan. So, nag-breakout siya. So, dapat mag-buy tayo. So, pag nag-buy tayo, saan yung take profit natin? So, tingnan natin sa higher time frame. So, dito makita natin na itong blue na line ito ay support to dito at ngayon ay naging resistance. So, importanteng level yan. Posibleng hanggang dyan na lang siya, di ba? So, pwede tayong mag-buy dito sa OR4. Dun sa taas yung take profit natin, 144 pips. Stop loss, 100 pips. So, medyo mahaba. Ayaw nga natin ng mahaba masyado. Gusto nating isang araw matapos lang yung trade natin para makapag-update ako sa inyo. So, hindi ko na to iti-trade. So, dito ako sa Euro NCD. Euro NCD M30. Rising wedge. Euro NCD M30. Tingnan natin sa pattern. Euro NCD bullish. So, maganda ito kasi malakas yung trend pataas. Rising wedge yung pattern niya. Euro NCD. So, drawing natin. Ganyan yun. Ito yung pattern ng signal na nakita natin. Yan. So, magbabay tayo dito banda. Target natin dito. So, maganda kasi uptrend. So, 47 pips. Pwede ilagay yung target natin dyan. Stop loss natin dito sa baba nito mga candles na to. Sabihin natin dyan. Okay? So, ilang pips yan? 35. Take profit natin 47. So, magandang trade dito. So, ilang 70% yung signal. Euro NCD, rate ko rin yan ng 9. So, dami nating trade ngayon. NCD, USD, AUD, USD. NCD, USD, check natin. NCD, USD. Ito. NCD, USD. Tapos, hour 4. Sa hour 4 tayo. Ang signal niya, wala siyang pattern. NCD, USD, sell, hour 4. So, pag nag-trade tayo dito, medyo mahaba-haba yung ating take profit at stop loss. Kasi, kung mag-sell tayo dito sa baba, yung take profit natin 42 pips. O sabagay, 42 lang. Kasi stop loss natin dapat dito sa taas. 57 pips. So, ito, skip muna natin to dahil marami tayong trade. Excuse me. Lipat tayo sa AUD, USD. Hour 4. AUD, USD. AUD, USD, hour 4. Ito ay sell din. Saglit lang ha. Refresh natin yung template natin. Sell. Check natin day 1.
So, ang lakas ng trend ng day 1 pataas, hour 4, hour 1. So, wala pa tayong nakikita dahilan dito na mag-sell. Wala ring pattern nakalista dito. So, hindi natin isama ito. Ayan. So, ito na. So, magte-trade tayo dito ng 4. Tanggalin ko na itong 8. So, dito, itong mga 9 yung iti-trade ko. Yung mga 9 yung ratings ko. Para kahit pa paano, napili natin yung mga magagandang signal. So, 5 trades ito. Tig $50 bawat trade. Kaya, $250 yung iti-trade natin. Kung sinerte tayo mag-win tayo sa $250, magkano rin yun? Nasa ano rin yun? 12,500 pesos, mga ganun. So ngayon, sa wakas, mag-actual trading na tayo. So unahin natin sa Euro GPY M15. Si-sell tayo. Euro GPY M15. So yan, si-sell na tayo at naiinip na kayo. So, tumaas siya ng konti, kaya masyadong malapit na yung stop loss natin. Kaysa take profit natin, 30 pips na. Kaya pwede natin i-adjust natin to para kahit pa paano mas safe. So, adjust natin hanggang dito sa may taas nito, dito banda. So, kapag sinukat natin, stop loss natin ay 30 pips, take profit natin ay 30 pips. So, babaan natin ng konti yung stop loss natin. Kahit dito lang banda. So, okay na yan. So, punta na tayo sa position size calculator. So, dito, i-calculate natin yung lot size natin. Yung lot size ay yung dito, yung trade, yung volume, kung magkano yung ilalagay natin dyan. Para makwenta natin yung pips, tapos ilang dolyar yung iti-trade natin. So, dito sa account size, kahit anong number pwede mo ilagay dyan, kasi dito tayo sa switch to money. So, dito sa money, ilagay natin yung target natin, $50. Stop loss, so, yung take profit na natin yung ilagay natin. 30 pips yung take profit natin, kasi kinukwenta natin itong $50 sa 30 pips. Sa, yung trade natin ay Euro GPY. Euro GPY, calculate. So, ang lot size natin ay 0.17 standard lots. Kapag micro lots, i-times lang yan sa 100. Kapag micro, ultra low, micro yung account mo sa XM. So, ang trade natin ngayon ay 17.8 micro lots. 17.8. So, sell tayo. Yun. Lagyan natin take profit natin. So, pwede natin ibaba pa ng konti. Yan. Diyan, para eksaktong $50. Stop loss natin ay so, baba rin natin ng konti. Yan. Kahit dito lang banda yung stop loss natin, okay na to. So, ayan. So, ayan, $45 yung stop loss natin. Okay na yan. At least, kahit pa paano, mas malaki yung take profit natin. At ayan, bumabagsak na siya. So, sana mag-win itong trade na to. Abangan nyo sa Monday. Update ko kayo. At $50 yung target natin. So, check na. GBP CAD, hour 1. Buy tayo. GBP CAD, hour 1. GBP CAD. Oops. GBP CAD, hour 1. GBP CAD, dito tayo sa hour 1. So, ang trade natin dito ay buy kasi breakout sa channel at ang lakas ng momentum. Makita mo yung candles, talagang ang lalaking green. So, posibleng dudugtong pa yan ang ilang malalaking green pa hanggang dito sa taas. Kaya yung take profit natin ay nandito sa 89 pips. Yung stop loss natin, pwede natin ibaba ng konti dahil bumagsak siya. Kahit dito sa baba nitong pulang ito. So, importante kasi yung mga dulo-dulo. 67 pips. Take profit natin ay sarado natin sa 90 pips. So, mas malaki yung take profit natin. GBP CAD, $50, 90 pips. Lipat natin to sa GBP CAD. Calculate. So, ang trade natin ay 0.07 standard lots. Kapag micro yung account mo, i-times mo lang sa 100. So, yan ay 7.4. 7.4. So, magbabay tayo. Buy. So, lagyan natin yung take profit natin dito. Taas natin konti para eksaktong $50. Yan, $51. Stop loss natin. Set natin dito. Ayan. So, $39. So, mas malaki yung take profit natin. So, okay na. So, dito tayo sa USD GPY hour 4. USD GPY hour 4. Hour 4, USD GPY.
So, ito ay falling wedge, rising wedge yata yun. Ayan, rising wedge, tapos nag-break siya pababa. So, kitang-kita natin yan sa R1, yung lusot dito sa support. So, magandang sell ito. Kwentahin natin agad yung take profit natin. So, 36 pips. $50 din yung trade natin dito sa USD GPY. Yan. Calculate natin. So, 0.14 standard lots kapag micro times mo lang sa 100. So, yan ay 14.8 micro lots. 14.8. Sell tayo. Drag natin sa baba yung target natin or yung take profit natin. $51. Yung stop loss natin. Pag nilagay natin dito, 63. Kaya pwede natin i-adjust yan pababa pa. Yan. So, kahit dito lang banda kasi bumagsak na siya. $43. So, in-adjust na natin yung stop loss natin. Ang importante, nandito siya sa taas itong support na break niya at ngayon ay resistance niya na. So, napakalaking clue nitong candle na ito. Tumukod lang siya dito. Sinubukan niyang lumusot dito sa linyang to pero hindi na siya nakalusot. Tinulak siya pababa. So, ito, dagdag clue ito na matas yung chance na didiretso siya pababa. So, abangan natin sa Lunes kung itong mga pattern na ito, itong mga signal na ito ay mag-win ba ito. Okay. So, dalawang trades na lang. USD CAD, R1. Punta tayo sa USD CAD. Hanapin natin ang USD CAD. USD CAD. Ito, R1. At ang pattern dito ay flag. Ito ay sell. So, pag nag-sell tayo, so ito, ganun din. Makita din natin itong blue na ito. Lagyan ko ng linya. Ito Ito na importanteng level ito. I-drawing ko para mas malinawan kayo kung bakit nakita natin yan. Ayan, yung mga level na yan. So, di baling humaba itong video natin, at least nagbibigay naman ako ng mga tips sa inyo. Ibig sabihin, pinapaliwanag ko sa inyo kung bakit magsisell tayo dito. Para malinaw, kitang-kita nyo kung bakit, di ba? Para sa Lunes, abangan natin kung epektibo ba itong mga signal na nilagay natin. So, makita mo itong level na ito, itong ginuhitan ng indicator natin na blue, na itong level na ito, makita mo, parang diyan lang siya tumutukod, bumalik na pataas. Parang dito banda, parang nagtukod-tukod siya dyan, tapos dumiretso pababa, tapos ngayon, tumukod siya dito, tapos bumalik pababa. So, ibig sabihin, yung level na yan ay parang nire-respeto ba na pagdating sa level na yan, posibleng hanggang dyan na lang. So ngayon, nakita natin dito na pagdating sa level na to, posibleng hanggang dyan na lang. Kaya, sell tayo. Take profit natin dito ay, ilang pips? 40 pips. 40 pips sa USD CAD. Uy, mali. USD CAD. Calculate. So, 0.16 standard lots. Kapag micro, times mo lang sa 100, yan ay 16.6 micro lots. 16.6. So, sell tayo dyan. Take profit natin dito. Yan, $51. Stop loss natin ay dito sa taas banda. So, kahit dito lang banda sa taas. Yan, $41. Okay na yan. So, at least nasa taas itong level natin. Ibig sabihin, pag lumusot siya sa level na yan, posibleng diretso na yan pataas. So, kahit ilagay mo pa yung stop loss mo dun sa taas pa, posibleng abutin pa rin yan. Kaya, mas maganda na pag na-break na yan, so, abutin yung stop loss natin, labas na agad tayo. So, wala tayong magagawa. Mali yung analysis natin. So, last trade, Euro NCD, M30. Tingnan natin. Euro NCD. Saan na yung Euro NCD ito? Euro NCD M30. So, tingnan natin sa signal natin, ano yung pattern na yan. Euro NCD. Mali. Huwag na pala nating tingnan. Ito na pala Buy. So, babay tayo dahil uptrend. Rising wedge. So, bumaba siya. So, adjust lang natin yung stop loss natin dito banda. So, yung target natin ngayon ay 67 pips. Stop loss natin ay 40 pips. So, pwede na. Buy tayo dito. So, 67 pips. Euro NCD. Calculate. So, 0.11 standard lots kung micro yan ay 11.4 micro lots.
So kahit pababa na siya, wala tayong magagawa kasi na-analyze na natin yan kanina. So talagang magbabay na tayo dyan kasi nirate na natin yan ng 9. Buy tayo dyan. Take profit natin dito. 53, stop loss natin. Adjust natin yung stop loss natin konti pababa. So 41 pips. 41 US dollar. So yun na yung mga trades natin ngayong araw. Meron tayong 5 trades. So sa ngayon makita natin na positive $8 na yung Euro GPY. Yung iba nag-negative na. Pero konti pa lang. So, sa Monday, abangan nyo kung ano yung resulta nitong trades natin. At mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo araw-araw sa mga live trading natin. So, yun lang. Maraming salamat.